gabi natong tanan. Again, welcome sa ato ang midweek service and nagpadayon ta mga igsoon sa ato ang Biblical Prosperity ika-88. And since we are building a lighthouse community service and it is focusing on business, na ay mensahe mga igsoon nga atong gikinahanglan madunggan tonight regarding sa business nga dapat giniyahan sa Bible mga igsoon. So let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for this opportunity that you have given to us. I pray that you will bless each and every one, Lord, with wisdom, allowing us to hear and to understand your message according to your will. Thank you for each and every one that are here. I pray that you will prepare our hearts, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Success in Business. Kinsa may dili ganahan mahimong successful sa business? Wala. The reason why you enter into that kind of business nga imong gibuhat because you want to succeed. Amen. You want to prosper. And you want to expand probably. Kaya wa magitaw ganahan nga kani akong negosyo ari ra gyud ni diri. Oh, man adyo kay intention nga kaning negosyoha dad-on ko ni sa sunod nga taon, sunod pa gyud nga taon hantod i-cover nako tibuok Cebu. Oh, mag-dream man jud ka. Sama ra sad na sa simbahan mga igsoon. Wa gyud kalainan. Again gitawag ni Christ og my Father's business. So nagsugod sa kung asa gibutang sa Ginoo ang iyang simbahan, gitawag dayon nag Jerusalem. Now the scope is you need to make a ripple effect from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. As the same way mga igsoon sa pagbuhat sa kanang literal nga business nga gigamit nimo in order to be able to supply the needs of your ministry. Kay gikinahanglan gyud na mga igsoon, dili gyud pwede bayaran natong pagtuo ang gasolina. Dili pwede bayaran pagtuo ang mga materialis kung magtukod ta. Dili pwede bayaran nato dito sa tindahan og pagtuo kay mamalit tag bugas. Ipadakop tas pulis ana mga igsoon. No, nasubraan ra kas pagtuo. Adto ka dito, sige tubili ko. Ya mahal na ra baron. Mahintag matinuod na ang pagkunhod mga igsoon kanong sunod semana, mukunhod og mahintag makabot og gis. Pero dili gihapon na ma-feel. Kay ni Saka mag-19 atong niaging Tuesday. Dili kayo ma-feel ba? Pero at least naay pag-ubos, so mahal na ang fuel. Di ba nimo pwede mo full tank? Na ikaw man, sir, sa'y payment nimo cash or credit? Faith. Imo itubag ba? Faith. Diba, asa man na nato kuhaon, sir? Have faith in God. Ana, ipadakop ka na amo ni gamay tingali. Di na sila kadawat, ana. So ang faith nga gitudlo sa Ginoo nato na iyang gipagamit nato mga igsoon, mo resulta siya og tangible things. So, from faith to tangible things, something that we could use para sa iyang buluhaton. But one thing that we need to understand and be always be in mind nga tools ang kaning atong gigamit nga mga negosyo. So, believers man tatanan, ang atong panginabuhi naaman sa kamot sa Ginoo, but again, kinahanglan naging tangible sad na resources. Dili man pwede na gyud tay pangkuhaan gyud. So we need to choose unsa may gusto nato mamalit tag sobre. Unya magadto dayon ta sa mga establishment, unya magpaila-ila dayon ta. We are from Lighthouse kanang community kanang ministry. Unya naa mi mga plano sa among ministry. Could you be our partner? Hatag-itag mga envelope. Ganahan mo, ana? Labaw na kung di ganahan. Di ba? God gave us strength. God gave us our body to use, to be used, to dig.
Maghago ta. Mao na nga ang success mga igsoon magsugod na diha sa imong pagtuo sa Ginoo. Then you need to do this basic kaning tulo ka butang atong isgutan karong gabi mga igsoon. Number 1, commit your work to the Lord. Very simple. Sometimes we know what to do. Naatay gikopya nga kuan nga buhaton ni, and then when we listen to the system of the business ay kasayon. But if you are not going to commit what you do to the Lord, dili na siya magmalampuson. It will always fail mga kaigsunan. Because success is not just about making money. It's about making a difference. Kung ingon lang ka nga mag-business ka because you want to earn much, you want to earn a lot of money, diha ka nagsugod og kasayo. Because God doesn't want us to be blessed with earthly treasure just for the sake of having it. God wanted us to see the field. God wanted us to feel the need of people, the real need of people, which is the gospel. Kay kung naara ta diha sa pagpangwarta mga igsoon, that is what the world is doing. Nagpadako sila sa ilahang business, nagpadaghan sila sa ilang kwarta, nagpanindot sila sa ilang puy-anan, tanan, gipanindot, gi-upgrade nila mga kaigsunan, hangtod nga untouchable na sila. Hangtod nga di na sila ma-reach sa Ebanghelyo sa Dios. But they have souls. So, I don't think, mga kaigsunan, that God will keep His people away from those people. Kaya ang gingon si Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kasi pasamutan ng every creature, mga pobre na tanan? Tanan, every creature, rich or poor, mga igsoon, they need the gospel of the Lord. Pero ang problema, gipangtanggong sa yawa, mga igsoon, ang mga Kristiyanon sa usa ka lugar nga dili gyud ka ka-penetrate ana mga dinagko o mga dagko nga mga tao, mga kaigsunan nga nanginahanglan pud sa ebanghelyo. Mao na ang nahitabo, wa na napasagdan sila. Di ara problema. Sila man mo'y nagdominar sa kadaghanan. Sila man mo'y gidaganan apil sa mga Kristohanon for their living. Dito sila nang-apply trabaho, mga igsoon. And they don't have the Lord. O di na, i-pray na to ang among amo nga maluwas. Can you tell him the word of God? No. Unya usa man gani ka nga nalista dito nga badlungonon ka. Di ba? So, ang pag-commit sa Ginoo sa atong buhaton, mao na sad siya ang careful kayo ta mo pili kung unsay atong buhaton. Because how can you commit something that God did not allow? For example, ang imong gibuhat, kay bawjo ka nga mapakgang ka sa imong mga commitment sa Ginoo. Pero mo imong gipili, then imo na gi-commit sa Ginoo. Mura ka mga igsoon nga giampo nimo ng manok kay imo itari. Lord, ang kaning manok imo gining binuhat. Unya katong manok nga ikontra sa imong manok, binuhat sa Ginoo di. So sa amo nimo pagampo, Lord, kaning manok imo gining binuhat, Lord, kanang salbaran ni siya sa sud sa arena. Nya katong iyang kontra, kaysa tong gahimo ato. Ginoo man gyapon. So how can you pray? Mga igsoon. Di ba? Wa makanigambol para mapildig. You want to win. So sayop siya. Sayop nga pagpangita. Dili pwede iampo, mga igsoon. You cannot commit wrong things to God. Ngo nag-careful ta, kay ato ba i-commit sa Ginoo, mag-careful ta, kanang pilion yun nato, kanang pwede nato i-commit sa Ginoo. Kanang mga butang, mga nga makatabang sa uban mga tao, makaayo, mga igsoon. Di ba? Ang imong negosyo, restaurant, commit to the Lord. Gawas na lang kung ang imong ipanluto diha, poison. Kay bawo ka nga makadaot, wa kay live produkto, mga kanang mga tinai, mga lamang loob ba. Unya kanang mga chicharon bulaklak, kanang mga hinana ba.
Nga hasta ikaw, mura na kagibidli. Pero grabe, ang mga tao, muna yung pangitaon, they don't care about their health. Ang ilang gi-care, kung unsay affordable. Unya, ang paglimpyo, pagkudaan ka na makita na to diha, we are not sure, unsa nila paglimpyo. But it doesn't matter kung limpyuhan ni mo mga kaigsunan, the food itself is not healthy. I-commit mo sa Ginoo, Lord, I will commit to you my business today. I will poison a lot of people today. Di malipay ginawa na, It's not about money. It's about making a difference. In Proverbs 16:3, unsay giingon sa Bible mga igsoon? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Pag imong i-commit ang imong mga buhaton ngadto sa Ginoo, tagaan ka sa Dios og limpyo tin-aw nga pangunahuna. Pangunahuna nga dili ka manlupig ngadto sa uban na mga tao nga ma-involve sa imong business. Pangunahuna nga ang imong tinguha nga mulampos pud sila. Pangunahuna nga ang customer nimo nga mupalit sa imuhang gibaligya, kung namaligya kag unsa diha, masatisfy siya. Nga dili siya madaot sa imuhang gibaligya niya. So those are things that we could commit to the Lord. Kay kanang di man siya makadaot. Unya, once nga imo na nagibuhat, ang gisaad sa Bible mga igsoon, klaro kaayo nga tagaan ka sa Ginoo og tin-aw nga pangunahuna. Mao ni siya nakanindot mga igsoon sa kanang nagsalig ta sa Ginoo. Kay wa biya ta kahibaw kung unsay sunod, unsay posible nga mahitabo. Di ba? Nay uban lalab katong pagkuan ba, pag-abot sa bagyo nga katong kusog kayong nihampak diri, relax kayong mga tao kay di man kayo igon ang Cebu. Oh, tong ulit nangalangkat ang ato. Pagsunod nasubraan pangandam pod. Panic buying. Oh, karon naibusod nga super typhoon. Niingon naman ang pag-asa nga di maigo ang Pilipinas. Pero kinsa ninyo gikuyawan mo. Makuyawan taw Di ba? Pero kung atong i-commit sa Ginoo atong kinabuhi, day by day, commit na to. Tagaan ka sa Ginoo og tin-aw og nindot, no? Lunsay nga pangunahuna. Unya iya nang i-establish ang imong utok mga igsoon that you will never let go of your commitment. Gikan man na sa Ginoo tanan. Number 2, integrity and honesty in business. Importante na. Integrity and honesty. God delights in fair and just practices which build trust and credibility. Pag mawala na ang imong credibility, malus ang imong ang trust, no? Malus ang trust. Pag nalus na ang trust mga kaigsuonan, diha malus na nimo imong business. Pero kung imo ning i-maintain ang imo practices, which is gibuild nimo ang trust o credibility, diha mahimaya ang Ginoo mga igsoon. Mahimaya ang Ginoo kay dili man ka manlupigay. In Proverbs 11:1, unsa may gisulti sa wisdom diri mga igsoon. The Bible says a false balance is abomination to the Lord. But a just way is His delight. Bawal manlupig. Bawal mang-alakansi. Bawal nga magtutok ra ka sa imong kaugalingong prophet and you don't mind those people who are under you. You don't mind sa mga tao nga nag-work for you. You don't mind sa mga tao nga nipalit nimo. You don't mind all of them. Ang imo rang gimain, nikita bako. Dili na siya just nga way. No? False na siya mga kigsunan. False balance. Unya abomination. Ang giingon sa Bible, abomination to the Lord. So pasabot na ng abomination. Hugaw. Gikapungtan sa Ginoo. Hugaw sa iyang pananaw.
Di ba? Unya kisay mahugaw na ang katong na ay false balance. Mao na nga ang declaration na abomination. Di ka mapuslan. Bisag asa pa kaadto, sama ka sa usa ka abo. No, naghatag ra ka og kahasol, naghatag ka og kanang problema sa mga tao nga imong malambigit sa imong negosyo. So, eventually, you will not succeed. Mabitaw na ang kaning mga way integridad nga mga negosyante. Mura bag ang gusto nila kita dako pero wa na sunod kay ang mga tao di na mo utro. Ang gusto nila nga mokita nagdako ba diretso. Mo na mga tawhana mga igsoon nga gitawag fly by night, mo na mga tawhana gitawag mga igsoon nga kanang dili gyud sila tinuod nga negosyante kay ang tinuod nga negosyante magod, they will build a good relationship. Bahala ginagmay ako madawat nga kanang ginansya basta mahimo ni siyang kanunay anang tawhana. So a little of this and a little of that and a little of this and a little of that mga kaigsunan, kung imo nang tibuon unya consistent. Di sila mobalhin because nakakita sila sa imong integrity. Nakakita sila sa imong honesty, sa imong dealings. Nakakita sila sa kanindot. Kung usay gisulti nimo sa imong product, you are honest. Amen. So mubalik-balik na sila. They will not go to another kanang dealer or unsa na diya because they want you. So diha mo succeed ang imuhang negosyo. Pero kung malus ang imuhang integrity mga kaigsunan, because you are not honest in dealing with your business. So, tingali, ingon pa nila, nakapaldo ka na niya ng adlaw. Pero wa na gyud siya nibalik nimo. Ang problema, gipanabi pa jud ka. Kung manginanglan mo gingon ani na magbantay mo kaning tawhana o. Kaning tindahan o. Kaning mga grupuha, likayin na ninyo, kay magbasol yun mo, nagbasol ko anak nila. Oh. So, naabay ko na, naabay paglampos anak, mga igsoon sa unahan. So, ang pangutana dayon, why did you do business? Why did you do what you do? To fail? Or to succeed? Di ba? Ano magsugod naman ang kagaw? Ngayon mo na tinguha, mapurdoy raman di ka sa unahan. Ang anong imo pa magibuhat nga wa man di ay kay plano mo lampos. So kuan kayo kanang irony ka istanan. Di ba? Integrity is very important. Honesty is very important in business. Number 3, diligence and hard work. Diligence. Pwede mahimong successful ang tapulan. Inay mo tapad. Dili pwede mahimong successful ang tapulan. Kay kaning laziness, laziness igsuo na sa mga kanang nagkalisod. No? Kaliwat ra na sila, kadugo mga kaigsunan. Kay wa gyud kalampusan sa mga tao nga kanang tapulan. Success in business often comes through consistent effort and dedication, which are recognized and rewarded. So dili pwede mga kaigsunan nga mahimo kang successful nga kanang go, stop, atras. Inconsistent kayo. Nindot kayo ang imong gibuhat karon pero wa man nimo sundi. Nihunong man ka. Gikapoy man ka. But because you are dedicated in what you do, it makes you consistent in what you do. So, bisag hinay-hinay lang, basta kanunay, ingo pa nila, nagyud kay maani. Pero kung banat ka karon, niya pagkasunod buwan, wa na. Di ba? Kabantay mo ang mga tao, mga igsoon, mas mohigugma sila og job kaysa maghimo sila ilang kaugalingong negosyo.
Na? Because naanay nihimo sa mga uban na mga dinagko nga butang for them. Ang ilan lang is to go to their job and do that little thing nga contribution ngadto sa dako nga kadaugan. And you are consistent. You are doing it every day. Mo nga nakaambag ka sa portion sa kadaugan sa tag-iya because ni duty ka. Para nimo trabaho na to, and that is your life. Awa nimo na hibawi, gigamit ang imong abilidad, gigamit ang imong panahon para sa dako nga kadaugan, but gihatagan ra ka og tipik sa iyang nakuha. Murag dili siya makiangayon sa imong naambag. Nakuha na to. Mao na nga kasapan ka kung di ka mo trabaho, kasapan ka kung sikag absent, kasapan ka kung mansigag ka late. Oh, and that is the way of life for many. Unya, it's normal para nila. Pero kung imo dyan una-unaon, kung may mo trabaho na akong gibuhat, dako kay gloss. Mao nagkasabaan ka. Pero kung imo dyan imaginon, mao rin niya akong gibuhat. Kung maurasan na ang imong gibuhat, buhaton sa tanan, wag yapoy victory. Kay it is just a piece of the puzzle. No? Magtrabaho kang kompanya, di man ikay pabuhaton sa tibuok. Pyesa-pyesa naman na. Mao na nga bantayan yun na QC kay ngano bari igabot dito di na mataod ba. So nagyan na standard mga igsoon, ma-fabric man na or ma-electronics man na o maunsa na siya diha nga kanang kuan, nagyan na kanang kung nag-piece by piece ba? Ang trabaho, kini mao ra ni buhaton dinhi, ikaw man ipasa na dito kay mao na ilang gabiton para mabuhat nila dito ang ilang kuan hantod, magawa siya nga tibuok. Pareha po na sa pag-build sa sakyanan. Di ba? Usa ra ka kuan nga ako nibawan so far, usa ka buok kaning Rolex mga igsuon. Usa rin na katawo. Ang naghimo sa karilo na dugay kay mo man. Obra maestra na, obra maestra. So, dili lagi pasapasa, may puso. Mo na, gipagkuha na, abot lang karon kung mao bagyapon. Pero, mo na akong nahibawan, mga igsuon, sumala pa sa mga research nga gibuhat. So, pero kasagaran, wala. Doon na mga kuan, doon na mga gitagod-tagod na nga mga trabahoon para mo'y dutihan sa mga tao unya mo na ilang kinabuhi. Mo na di gyud ka mo lampos mga igsoon. Kaya nga naman, yes, you are consistent. Consistent sa ka sa imong gidawat nga mao ra gyud na, and it will not increase. Bisag kung saan pa nimo pagkugi. Kay active siya nga kuan, nga income. Active. Kinahanglan dutihan, dili ka mo duty, wala siya kita. Ang problema, sweldo siya. Dili mo saka. It is called linear. Kana bang same ra gyapon bisan pagkusgan nimo. Ug sa sakyanan pa naka-limiter ka. No, pag permiro anang kuan, anang ranger, hibong ko anong hinay man eh. Kumao gani problema anang high-tech kayo eh. Sa Manubila di ay na di siya push button dito. Nga limiter, nalima ka na 18 ha, napislit na kong limiter. Sigun saon akong tindak, di na magyun mo utong. So, andagan ako 18. Dugayan ako nakarealize nga, naaman na dire limiter mo ito. Pagtanan ako sa kanang iyahang kuhan, kung naamay 18, kung sa may pasabot na ning 18, limiter di ito nga, diha na ko taman jud. Bisag kung saon pa. Muna kung ikaw kanang kuan ka kanang hilig kang kusog mo padagan ba niya, usay di na kakabantay niya, you want to correct yourself, ibutan na mo 120 ana limit. Di na ka musaka ana. O 100 ba ron? Ana kay ang uban ang 100 nila perti na kusuga pero for some mao pa na pagsugod og kusog. Di ba? Ang kamo nagmotor di mo kasabot na kay ang inyuhang 50 mura naman mo og ilabay naman suga na niyo.
makatilaw na magkakusi sa kilid. Hinay ba? Niya, pag-ana diri, paglubag diri, nilubag mo sa ka. Wala nga, kusig ko, hinay ha. Muna, di man mo ma-feel good kung naka-close. Pero kung open kay ka, imo tanang sa gubang sa hangin, ma-feel yun imong kusog. So, kugihan lang nato mga igsoon. Kugihan nato kay ang success sa negosyo, nagikan yun na siya kasagaran sa consistent effort and dedication. Ya, mao gani na siya i-recognize unya sa mga kompanya, di ba? Unya kaning rewarding yourself kay ngano kugihan ka. Nana diha. So Proverbs 22:29. Ingon sa Bible, seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Makakita mong tao nga diligent siya, kugihan siya. Consistent siya sa iyang business. Ingon ang Ginoo, di ka maipon atong mga kanang mean nga mga tao. You will stand before kings. So, mayon na mga grupo mo mga dato, ano, naam ko diri. Siyempre, wala ka ka-realize, you are one of them. Diba? So, the more nga ma-reach na nimo nga circle, mga kaigsunan, the more opportunity you have to spread the gospel to that community of rich people. Kay community sa biyan na sila, circle ba? Di ba? Sa mga businesses bitaw na may millionaires circle. So once in a while, mag-meeting na sila. Ipatawag na sila sa kompanya kay mga millionaires ni sila. We could get something from them. So kanindot na unsa may mong ika-share niya, ikaw usa na ka diha sa millionaire circle. Then you can share to them, mga kaigsunan, your secret weapon. Your secret is Christ. So what is the difference between a millionaire and a millionaire in Christ? Having money is not enough. But making a difference is something else. Kay di daghan lagi kag kwarta pero wa man kay natabangan pod. Imo manggisulo, ikaw raman mo nagkuha na, nag-enjoy ana. So madugay, mo na daghan ta makita mga successful people but mga self-centered sila, makita na to sunod pakli sa kinabuhi, naubos na pud sila. Mo na sa network industry mga kaigsunan kay mao man ay ato ang pakat-on gyud ninyo, you need to start. No, you need to start somewhere. Kay di man mo mga kaliwat sa mga negosyante. Or basin na mga negosyante pamilya dili. Wala taon. No, ingon pa atong usa ka professor nga ang Pilipino gimanso ang atong unahuna nga kita mga Indio. Tinuod man na gimanso ta nga mahimong mga slave. Kita ang mga Filipino. Mga hard worker ta, kugihan ta, deserving ta nga musaka sa atong ekonomiya, sa atong status sa kinabuhi. We are deserving because we know how to work hard. Pero ang problema, we don't have the brain to be rich. We have the power to work, but we have no brain. Parehara na sa Kristohanong kinabuhi, you have the knowledge, but you have no wisdom. Di nimo magamit ang unsay nahibaw-an nimo, imo ra gipagamit ngadto sa uban. So you need to be you need to be spiritually inclined more than physically inclined didto sa kalibutan. Kay naa magyud sa Ginoo ang pinakanindot nga mga example o kanang mga instructions how to do and what to do sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon.
para maproteksyonan sa ka, di ka magpataka grab diri, grab diha, mga kaigsunan niya. Agwa na nimo nabantay, ang imong utok tuan na dito sa gaining. No? Mukita ko ani, pero wa nakakita, nga di nakakapangalagan. Mao ginay imong i-protect. So to be successful in business as a Christian, ang imong yung proteksyonan mga kaigsunan, can I still serve the Lord the way I serve Him today? Or can I increase my service to my God? Because the bigger tools you have, the more successful you are in business, the more free you should be. Kana kung kuana aprobados Ginoo, kung iyas Ginoo nga pamaagi ng imong gibuhat. The more nga magkadako ang imong kayamanan, the more magkalibre ang imong panahon. Mao na siya iya sa Dios. Pero the more kang iyas kalibutan, iyas yawa, the more magkadako ang imong resources, the more magkadaghan ang imong kwarta, the more magkadako ang imong ulo, the more magkawa ang imong amor sa buluhaton sa Ginoo, the more gawa na kay panahon. Because it will drive you to the world. And for me, that is not success. Di na siya success, mga igsoon. So, una, imong tinuon. No? Tinua kung Kristohanon bagyog ka. So, make sure that you are a Christian. Mo na yung pinakauna, mga igsoon. Then, enjoy the benefit of being a Christian. So, what are the benefit of being a Christian? You are close to the source of blessing. You have the right and you have the opportunity to be more closer to the Lord, who is the source of everything. So imo tanawon, sayang kayo nindot kay ka og kanang gamit unya wa ka kaybaw sa feature. Sayang nga. O di ba? Ang mga sakyanan karon nga naay kanang hill descend assist. Kuya biya na kanang Trans Central Highway, sige kag brake ana, sige kag brake. Madugay di na mo brake imong kuan kay ang imong gisaligan nga mohunong imong sakyanan, brake ra ka sige. Unya kung moinit na ang rotor ana mga igsoon, ang brake pad di naman na mo kupot, mo slide man na. Mura man ang bubaga niya, kauman, wa na, di na muhanoy na lang na. Mao na kasagaran, mga hagbong. Pero ang mga bag-o, mga sakyanan karon na anay, hill assist, kanang descending ba? Pisliton na to nimo, wa na kay tamak-tamak si gasolina doon og sa brake, ang imo na lang, manubila ra ka. Ang iyang dagan, sakto ra gyud nga wa nag-utong imo makina, kamaog yun siya. Wala kahilaptan, ang imo manubila na, ang imo nang gi-assist ka padung dulhog na asay descend or kanang ascend. Depende. No, ang kaning Ranger ang descend may naa niya. So mo nay wa sa Montero. Kuna Montero, engine brake, magsig utong ang gan. Yan na kay kundi ka patabang sa engine. Dili kaya sa brake. Ambot sa motor, unsaon na ninyo? Sapatos. Lower gear, engine brake man na, mo na, i-lower nimo ang gear. So, mo na, safe ka kung iyo na. So, mas nindotong na ay feature, nga magpislit lang ka, wa na. Muna ipasabot ba, the more nga makanindot ang imong resources, the more nga mag-improve ang imong resources, it should give you more kanang free time, more freedom para sa Ginoo, mas munindot ang pag-improve nimo sa pagpangalaga sa Ginoo. Kay kung walay improvement mga igsoon, nagkawa na hinon imong panahon, wa ka nakabantay, na-bribe ka si awa. And for me, again, that is not success. That is a defeat. No? Pagkalugi. Okay, dili raman ni kwarta mga igsoon. Yes, makaangkon kag kwarta, pero kanang kwartaha mo nay
nakapaislag nimo sa pagpagamit sa Ginoo. Nya nagdako ang imong ulo mo na pag-abot diri simbahan, kuyaw na kay ka maminaw. Murag bright ba? Ngam ganana na kam. Kisad. Kisad karon. Tan-awa dihag asa gibadlong sa Ginoo nimo. No, di ba ni para imo tanan? Kamo maminaw gyud mong mensahe, di ni para inyo tanan. Pero kuhaan ang para sa imo. Then just understand the whole kaning concept or a lesson of the message. Kay naa gyud tay kuan ani. So, that is our success in business. So una, unsa to? I-commit nato ang atong work sa Ginoo. Sunod, ang integrity and honesty dapat ato na siyang i-enhance. Atong paligunon. No? Himuon na tong standard. Ikatulo, ang pagkamakugihon. Diligent and hard work. So, mo na'y muhatod na to dito sa success in business. So, what is the reason? Main reason, main goal, nganong mangandoy matag success in business. Kay mo na'y reason, mga igsoon, nga wata kay baw sa atong why. Mo na'y reason nga maglangay ta. Mo na'y reason nga kanang wala atong heart sa pagdo. Mo na'y reason nga nitibugsok ta. Nakakuha ra tag kadyot niya, nitibugsok ta dayon ta. Wala siya nag-maintain. Because we do not know the reason why we are aiming for success. So what is your reason? What is your motive behind it? Importante na. Ang Ginoo gatanawa na sa inyong kasing-kasing. So the right motive is so that you can be free for the Lord, so that you can help the poor, so that you can do discipleship. Anytime, anywhere. Mo ganyan na kanindot. Kay kung why anywhere, anytime ra, nagyapoy barrier. Anytime, pero lagyo man. Libre tako anytime, pero saan man. Mahal plite. No? Mahal gasolina. Pero kung nindot ang imong success, successful ka, you can be a witness anytime, anywhere. Walay ilhon. Kay ikaw man ang tag-iya sa panahon. Okay? So, I hope nga naatay nakatunan ani mga igsoon. I want to be successful in business. So, I hope nga kamo nga nasud sa Lighthouse Community Ministry, inyo gining i-desire yun sa inyo kasing-kasing, Lord, mold me the way the Scripture is teaching me tonight. Mold me to be a businessman, to be a businessman for Christ. Kana gyud dili businessman for the world. All right? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you for giving us, Lord, another instruction how to do business for you. And please help us, dear God, nga kung unsa may maabot namo sa among kinabuhi, ayaw itugot, Lord, nga mao ni mahimong babag sa amo ang pagtubo sa among Christian life and sa pagpakgang sa amo ang dapat buhaton sa imong buluhaton. Salamat kay Lord sa matag usa, and thank you so much for this invitation tonight. I pray that you will bless your people to kneel down before you and to help them pray, O God, heartily and with the right motive in their heart. I pray, Lord, that the lesson that we heard tonight, among i-keep ni sa mga kasing-kasing and to use it for your glory and honor. Thank you once again, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Karon,